Bye-bye, Mabini Bohol! Hi everyone! Back to reality na ang mga person. Nauwi na kami ng Manila. Tapos na ang bakasyon. Ayan si Bella. Nakadungaw pa yan sa bintana. Cute-cute niyang tingnan kasi mamimiss daw niya ang Mabini. Kaya rin pala kami nagbukas ng bintana para ma-feel talaga namin yung hangin ng Mabini bago kami umuwi. At maaga pa naman kaya malamig pa yung hangin. Syempre nakakamiss talaga ang bayang Sinilangan mo kasi baka matatagalan na naman bago kami makapagbakasyon ulit. Papunta na pala kami ng Ubay Port pero ang way namin ay via Bayabas kaya dito kami dumaan instead of Kandihay. Mas pabor din pala to sa amin na mga taga Mabini ang dito dumaan kapag papuntang Ubay. Mas malapit siya and konti lang din yung mga sasakyan na dumadaan. Umaga pala yung biyahe ng Roro pero nagpa-reserve na kami last day kasi kailangan ng reservation lalo na kapag may dala kang rolling cargo kasi may limit lang sila. After namin magbayad ng ticket ay dumiretso na kami dito kasi sakto lang yung time na dumating kami so hindi na kami naghintay doon sa loob. Nasa 3,000 plus pala yung pamasahe ng sasakyan, free na yung driver doon, then 400 plus naman ang ticket ng adult. Ito naman yung baon naming pangmalakasang delicacy ng Bohol, ang kalamay. Yung biyahe pala namin is from Ubay to Leyte. Ang travel time naman dito is more or less 3 hours. Kaya siya may mga bed para pag gusto mong matulog. At nakahanap na rin kami ng magandang pwesto yung malapit lang sa view ng dagat. Pero pag ganitong mga oras, hindi pa kami inaantok. Kaya ang ginagawa namin, nagpipicture-picture lang kami, video-video. And thanks God, sobrang ganda ng panahon, hindi maalon, napakakalmado ng dagat. Napaka-smooth lang ng biyahe. And fast forward, nakarating na kami ng Bato Leyte. Tanghali na pala to, buti nagbaon kami kanina na kinain namin ng lunch para dire-diretso na yung biyahe namin. Ready to go na at punong-puno pala yung likuran namin kasi ang dami naming dala pabalik. May mga pinadalang saging, bigas, at marami pang iba. And hindi ko na sure kung saang part ito ng Leyte. Basta on the way kami pa Allen Port. Dahil matagal-tagal ko bago to na-edit, hindi ko na maalala kung ano yung mga lugar na dinaanan namin. Pagpasensyahan niyo na yung lola niyong makalimutin. Maliban lang sa mga lugar na may signage or may mga arko, katulad na lamang dito sa Tacloban. May nakalagay kasi sa arko na welcome to Tacloban City. Kaya syempre, naalala ko yung lugar na to. Paggabi na pala, pero nag-early dinner na kami kanina. Hindi ko na na-video kasi alam niyo naman kapag gutom, uunahin talaga natin yung pagkain. May konting traffic din pala dito. And andito na tayo sa San Juanico Bridge. Ito pala yung time na dumaan kami. Hindi pa siya under reconstruction or renovation. Madilim na pala dumaan dito. Di katulad dati na meron siya mga pailaw-ilaw. Kaya medyo mahirap siya kapag may nakasalubong kang sasakyan. Lalo na kapag hindi sila nag-low light kasi nakakasilaw talaga sa mata. And nandito na tayo sa Samar. Tuloy-tuloy lang din yung biyahe namin dito kahit gabi na. But before tayo mag-proceed, kailangan muna natin magpagas dito sa Petron. And finally, nakarating na tayo ng Allen Port. Mukha lang siyang mabilis dito sa video pero mahaba talaga yung oras ng biyahe. Di ko na rin nakuhanan ng clips kanina ng gabi kasi nakatulog ako at madilim din naman yung daan. Mga 2 AM pala kami dumating dito at naabutan na rin kami ng umaga. Dito na rin kami natulog kasi mahaba talaga yung pila ng mga sasakyan. Hindi rin kasi kami nakapagpa-reserve dito. Nagkataon yung araw na to is marami talagang mga nakapila. Marami mga tatawid na sasakyan papuntang Matnog. Tsaka first come first serve basis daw sila. At isa pa, priority nilang unahing isakay yung mga bus. Kaya kailangan mo rin magbaon ng mahabang pasensya kapag ganito kasi kami almost 13 hours bago natawag. Imagine, sobrang haba ng oras na naghintay kami doon sa loob. Buti na lang maganda naman yung mga facilities nila tsaka air conditioned yung waiting area. Sobrang dami pala ng tao nung araw na yan. Talaga, puno yung mga upuan. Nagustuhan ko lang dito kasi meron silang prayer bago umalis. Nasa 1.5 hour lang pala yung biyahe papuntang Matnog. Bella! Uwi na si Bella! Si Ate. Ay, direct. Aw daw, Bella. Aw daw si Bella. The island of Luzon. Hindi pa kami nakakalayo ng Matnog Port ay nagutom kami kaya kakain muna kami dito ng hapunan. Ito pala yung VJ Enterprises, Eatery and Mini Store. Una mo nang bumaba si Ate Ethel para itanong sa loob kung pwede namin isama si Bella. Kasi sa ibang eatery or malls or establishment ay hindi pa allowed ang pets. Bukod sa masasarap ang food nila dito ay mababait din sila. At kaya din pala sila pet friendly kasi marami din silang alagang fur babies. Kung nadaan kayo dito,
is must try din yung mga food nila. After namin mag-dinner ay diretso na rin kaming biyahe kasi hindi pa naman kami inaantok at kapag inaantok kami is tatabi lang muna kami. Nakarating na pala kami ng Sorsogon and nadaanan ulit namin itong Sorsogon Sports Center. Di na pala kami bumaba kasi maambon siya that time. And nag-stop over pala kami sa isang gasoline station kasi naantok sa Jetro. Natulog na rin kami kaya umaga na kami nagbiyahe ulit. And again, hindi ko na naman maalala kung saang lugar na kami. Basta yung hindi ko makalimutan dito is maraming puno ng niyog, sobrang lakas ng hangin at sobrang lamig. Ayan, ipaparinig ko sa inyo yung sound effect ng hangin. Sobrang sarap ng hangin na nakatulog ako kaya di ko na malayan na nakarating na kami ng Quezon Province. At dahil medyo tanghali na, nag-brunch na rin kami dito sa Jollibee. Buti na lang meron silang dining area sa labas kaya pwede si Bella at makakain rin si Bella ng kanyang favorite chicken. Bella! Nakapanti ang Bella namin. Cute sa Bella. Dito pa rin tayo sa Quezon Province at ang daan natin is Atimonan, Quezon, dito sa Bitukang Manok. Medyo nakakatakot lang dumaan dito pero maganda yung view at malamig din yung lugar. Kung nature lover ka, ma-appreciate mo rin dumaan dito kasi sobrang dami ng puno. Puro green yung makikita mo. And last time na dumaan kami dito is may nakita din akong monkey. Pero ngayon ay wala. Marami din ditong tao minsan, tsaka mga pumupunta, bumibisita ng mga tourist kasi isa rin tong national park dito sa Quezon Province. Yung unang daan ko dito talaga is na-amaze ako, tsaka medyo may halong takot kasi nga paliko-liko yung daan. Andito na pala tayo sa Lukban. Meron kami ditong nadaanan ng mga nagtitinda ng mga bibingka. Ang dami, pahilera. Pero hindi na kami nag-stop kasi diretso na kami. And nakarating naman tayo ng Lumban. And fast forward, dito na tayo sa Laguna. Way pala natin is Rizal. At yan, nakikita na natin yung mga malalaking windmills. Ibig sabihin, malapit na tayo sa Pililla. Sa Rizal yung daan natin una kasi yung pamangkin ko, dito namin siya idadrop sa Morong, Rizal. After namin siya madrop sa Morong, ay duman tayo dito sa Antipolo. Palabas naman tayo. Papunta tayo ng NCR. Pero dadaan lang tayo dito kasi yung next destination natin is Bulacan. Ang way naman natin is Katipunan to Sipi Garcia, then Visayas Ave to Mindanao Ave, then NLEX. Palobat na yung phone ko kaya hanggang dito na lang yung travel vlog natin. At kung nakarating ka hanggang dito sa Bulacan, thanks for watching. Bye!